Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Region na may sapat at nakahandang resources ang ahensya para sa agarang pagtulong sa mga Bicolano sakaling magbago at tumaas pa ang naitatalang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, nakahanda ang kanilang standby funds at stockpiles na nagkakahalaga ng higit 1 bilyong piso para sa ipamamahaging family food packs, non-food items at raw materials. Dagdag pa ng ahensya, nakapreposition na rin ang quick response teams para sa posibleng deployment sa evacuation centers, relief distribution at protection services. Inihahanda na rin ang ahensya para sa deployment ang isang mobile kitchen, isang mobile command center at isang mobile water system upang magbigay ng serbisyo sa mga maaapektuhang residente. Samantala, nagsimula ng magbalikan ang ating mga kababayan mula sa mga probinsya matapos magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa ticketing officer ng isang bus company na may mga ruta mula Sorsogon at Albay, fully booked na ang kanilang mga biyahe hanggang Lunes, ngunit maluwag ang mga biyahe na papunta sa mga probinsya. Ayon sa pamunuan ng PITX, aabot na sa 2.2 milyon ang bilang ng mga pasahero na dumaan sa terminal mula December 19 hanggang December 31. Aabot naman sa 563 na mga kontrabando ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa PITX mula December 19 hanggang kahapon January 1. Kabilang dito ang mga kutsilyo, cutter, gunting, lighter, butane at mga paputok sa kanilang nasamsam. Nadagdag din ng units ang mga bus company para naman sa chance passengers na gustong magbakasakaling lumuwas ng Maynila. Posible namang magkaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 3-day trading monitoring ng Energy Department, aabot sa 50 sentimos kada litro ang posibleng ibaba sa presyo ng gasolina, 15 sentimos kada litro naman sa diesel, at sa kerosene naman ay aabot sa 20 sentimos kada litro. Ayon sa DOE, ang inaasahang rollback ay dulot ng nagpapatuloy na geopolitical tensions sa ibang bansa, oversupply sa world market at paghina ng demand mula sa mga consumer tulad ng China. Atin ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.